Inyo at tanongin mo, excited ka na bang mag-worship at mag-pray at magpasalamat sa Lord ngayong gabi? Ayan. Yung mga nandito sa stage, excited na daw sila. Sige po, kung excited kayo, praise God. Duwalhatiin natin at sambahin natin ang Panginoon sa gabi na ito. At tayo po ay manalangin. Sumandali po tayo na yumuko. Pikit po natin ating mga mata. Bulog po tayo sa Panginoon. Aming Ama, marami pong salamat dahil napakabuti mo, Lord. Walang hanggan, Lord, yung kahabagan, Lord, at pag-ibig mo, Lord, sa amin. Kaya naman, Lord, everyday, nagpapasalamat po kami, Lord. At ngayong gabi po, sa amin pong pananambahan, sa amin pong pagpupuri, pagluluwalhati ng ngalan mo, Lord, sa aming prayer meeting, and at the same time, Lord, sa aming Thanksgiving service, we pray, Lord, na kayo ay maluwalhati namin, Ama. Hayaan niyo po lahat ng labi, yung bawat puso, Lord, nang nandito, Lord, isipan namin, Lord, tunay nga na ikaw lang ang mabigyan ng kapurihan at pasasalamat. Lord, kung ano man, Lord, yung nakikita niyo po na magsisilbi, Lord, na hindrance, Lord, or balakid para maibigay namin yung best namin, Lord, na pagsambat, pagpupuri, Lord, to glorify your name, Lord. Right now, we ask that you will cleanse us, Lord, from all our impurities. Tawarin niyo po kami, Lord. Mihingi po kami, Lord, ng kapatawaran sa mga nagawa, nasabit na isip namin, Lord. At hayaan niyo po, Lord, sa gabi po na ito, ay malaya po, Lord, kami, Lord, na makalapit, Lord, sa inyong banal na trono, Lord. At minsan pa, Lord, mabigyan namin kayo, Lord, ng ngiti, Lord, sa aming pagsambat, pagpupuri, Lord, na alay namin ngayong gabi. And Lord, we also pray, lahat po ng tatayo po dito sa entablado, Lord, to lead us, Lord God, in our service, in our thanksgiving, Lord. May you override, Lord, all their preparations, Lord. May you anoint them, Lord God, and use them, Lord God. Even, Lord, our Pastor Benhar, who will share the word of God tonight. May you anoint, Lord, his lips, Lord God. Use him, Lord God. Gayon yung takalan, Lord, ng aming Pastor, Lord, ng inyong salit. Makita namin, maranasan at marinig namin, Lord, yung nais niyo po, Lord, na sabihin sa amin ngayong gabi. Higit sa lahat, Lord, hayaan niyo po, Lord, hindi kami lalabas, Lord, sa bahay, sambahan na ito, Lord, ng walang kagalakan, Lord. Tunay nga na nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, kami sa lahat ng gagawin niyo po, Lord, sa amin. We all pray, Lord, na yung mga kapatid namin na papunta pa lang, gabayan niyo po sila, Lord. May you bring them, Lord, safe here, Lord. Makasama namin po sila, Lord, sa pagpupuri at pagsambat, pagpasasalamat, Lord, sa inyo, Ama, Panginoong Hesus. Marami pong salamat muli. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Good evening, church. Maulan man noong panahon natin sa labas. Minsan tubig ulan, minsan hindi tubig yung umuulan. Pero thank you, Lord, kasi magpapasalamat po tayo ngayong gabi sa ating Diyos na buhay, sa kanyang proteksyon, sa biyaya niya sa nakalipas nating linggo, mga araw at buwan. Sabi sa 1 Samuel, chapter 2, verse 2, there is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Ang ating Diyos ay walang katulad, walang papantay sa kabutihan niya. At ang ating mga papuri at salita ng pasasalamat ay kulang pa sa biyaya at proteksyong binigay niya sa atin sa nagdaang mga linggo, araw at buwan. Ganun pa man, atin siyang sambahin sa pamamagitan ng ating mga tinig. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, ikaw ang katulad. Awitin natin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, doon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, church, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging sa'yo at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kamurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Praise God. Mas maganda po yan yung ating marinig kaysa po sa cellphone natin. Okay? Good evening po, FCC Prayer Warriors. A blessed evening to each and everyone. Rinig niyo pa rin ba ako kahit na patapusin muna natin. Sige lang, pag pinatapos pa ata natin, baka mamaya na release ka. Diretso na natin. Okay, now, good evening again, FCC Prayer Warriors. As we all know, at sinabi na rin ng ating opening prayer kanina and even ni Aaron, that tonight is our Thanksgiving night in our prayer meeting. Every last Tuesday of the month, it is our Thanksgiving. At dahil sa paligid din ako, nalimutan ko yung aking speaker. Pwede pa bigay yung speaker sa akin. Buti na lamang napidash na agad ni Mike yung PowerPoint. Kaya bigla akong naalala yung PowerPoint na pala. The reason why I forgot this because I was tasked to give a 10-minute, as in 10-minute exhortation lang. Kaya nawala sa isipan ko. Kaya parang okay lang na walang PowerPoint. However, 10 minutes prayer ministry. What if kung lumagpas ako sa 10 minutes, okay lang? Okay lang. Okay. Now, diretso na natin. For the word of the Lord that I'm going to share with you, I'll be sharing with you Psalm 136. Okay, Psalm 136. I mentioned this before a long time ago in our prayer meeting that whenever I am the speaker sa ating pong prayer meeting, I'll be sharing or giving you a series of from the book of Psalms. Yun yung aking preaching. It is because sa aming pong family devotion, every Sunday night, what we are having as our devotion is the book of Psalms. And last Sunday evening, we studied Psalm chapter 36. In Psalm chapter 36, ito po yung famous na His love endures forever. So kung kayo po ay medyo familiar na kayo sa psalm na ito. Again, it is that phrase na His love endures forever is the response of what God has done sa doon po sa mga sinasabi sa Psalm chapter 6 na yon. But the question is, what are the things ba that God has done in Psalm 136? Okay? In which we need to give or to respond as His love endures forever. So I entitled ang ating pong short exhortation or 10-minute exhortation na ito. Ayaw gumano. Lapit kaya ako. Sige nga, paano nga, Mike? Please. Ayan. Thanking God for ... Again, Psalm 136 is about God's love that endures forever. But that is in response to what God has done.
So ano ba yung ginawa ng Lord sa atin? And this will give us the encouragement to share our thanksgiving as well maya-maya lamang. That we need to thank God for whatever the things na kinakailangan pasalamatin natin ng Panginoon. Here in Psalm 136, ano ba yung mga dapat pasalamatan sa ating Panginoon? First, who God is. And that is His distinction. We need to thank God for who He is. At ano ba yung distinction ng Panginoon dito? Distinction means it is a character that is distinct to God alone. At alam nyo kung ano yung character or attribute ng Diyos na distinct sa Kanya dito sa Psalm 136? He is good. Verse 1 says, "Give thanks to the Lord for He is good." Ayan, so yun ang response doon. His love endures forever. So, God, because of God's love endures forever, kasi nga, He is good. And because of that, we need to give thanks to our God. The reason why God keeps on providing, the reason why God keeps on healing us, the reason why God keeps on protecting us, because He is good. At itong goodness ito ng Panginoon is His character or attributes. Distinct sa Kanya yon. For sure, you and I know the phrase, God is good. And all the time, that phrase or that saying is based on the character of God. It is not based on our circumstances. It is not based on what is happening to us, but it is based on God's goodness or His character. Kaya kahit may sakit ka, kahit na-terminate ka, kahit may nagugutom, kahit may gera, God is good pa rin. Amen? So yun ang ibig sabihin ng God is good. Kasi a lot of people are confused, if God is good and it is all the time, then why there's war? Why there's death? Why there's famine? God is good. Hindi yun nakabase ang goodness ng Lord sa circumstances or situation ng tao, but it is based on His character. And because of that, first and foremost, the reason why we need to give thanks to the Lord because He is good, not because of our circumstances. Amen, mga kapatid? So that's the first one na makita natin dito kung bakit kinakailangang pasalamatan daw ang Panginoon. The second thing that the psalmist said here that we must thank God for, na ang response nga is His love endures forever, is what God has done. At ano ang ginawa ng Panginoon? From verse 4 to 9, it is all about His creation. Starting from verse 4, "To Him who alone does great wonders, who by His understanding made the heavens, who spread out the earth upon the waters, who made the great lights, the sun to govern the day, the moon and stars to govern the night." Di ba? So yun yung ang tawag dito sa Tagalog, di ba? Salmo responsorio. Okay, ang tawag diyan kasi nga it is a response. And all these things were did by God. Kasi nga, itong creation na to, because of His love that endures forever. Imagine this, mga kapatid, no? Again, clearly the description is about the creation of God. Imagine if there's no heavens. The heavens that was being referred to here are the atmosphere. Okay, yun yung heaven dyan. Hindi yung heaven kung saan the abode of God or where God enthrones. That's not the heaven. The heavens that was being referred to here are the atmosphere. Okay, stratosphere. Basta yung mga atmosphere na yan. Kasi the context is the creation of God. Tama? Yung abode of God, hindi na kinreate ng Lord yon. Hindi binabanggit ng Bible that was created where God is residing. Hindi na binabanggit yon. Pero binanggit rito, who by His understanding made the heavens. So it is about the atmosphere. Think about this, especially to those of us who are medyo into science. What do you think would happen to us if there's no atmosphere? What would happen? No rain, what else? Will dry. The radiation of the sun, walang magfi-filter. That's the point. That's the point. And that's exactly yung nangyayari sa ibang mga planets. Sa ibang mga planets wala silang atmosphere. Tayo may atmosphere. Because that atmosphere, yan yung nagfi-filter to the radiation of the sun. So definitely, if there's no heavens or no atmosphere, sunog tayong lahat sa heat of the sun, sa radiation of the sun. What happens if there's no earth? Pag wala tayong tinatapakan na ganito. Imagine that. What happens if there's no water? Wala, again, patay rin talaga tayo. No, every living thing, patay, kahit hayop, halaman, if there's no water. What happens if there's no sun naman?
Imagine, pinagkukuha rin natin ng energy yan. Basically, the point is this. God created all these things not for Him, but for you and for me. Because God can survive even without these things. Pero tayo, we will never survive kung wala ang mga bagay nito. Amen? So therefore, God created all this creation of His for you and for me because His love endures forever. And because of this, we need to thank God. Amen? So, we need to thank God for what He has done. Let's go to the third one. Kasi 10 minutes lang. Nakakailang minutes na ba ako? Okay? Another thing that the psalmist said here that we need to thank God for, at ang response nga is His love endures forever, is what God can do. At ano ang ginawa ng Lord in these verses from verse 10 to 15? It is all about His redemption. Shall we do that again? A responsive reading. To Him who struck down the firstborn of Egypt and brought Israel out from among them with a mighty hand and outstretched arm, to Him who divided the Red Sea asunder and brought Israel through the midst of it, but swept Pharaoh and his army into the Red Sea. Okay, so basically, to those of us, we know that this is all about the story how God redeemed His people, Israel, from slavery in Egypt. And you know what? We may not be like Israel, yung literal na Israel, that we had been enslaved in Egypt at pinalaya ng Diyos. But definitely, spiritually speaking, no, symbolically speaking, you and I somehow, in some parts of our life, we had been enslaved. Tama? Maybe some of us had been enslaved with vices. Maybe some of us had been enslaved with illicit affair. Maybe some of us had been enslaved with unforgiveness. Maybe some of us, a long time ago, we had been enslaved with our own anger and hatred. Tama? And yet, pinalaya tayo ng Lord. Niredeem tayo ng Lord. Amen? So, that's what God can do. And because of that, yung nag-enslave dati sa atin, di ba? Thank you, Lord. Pinalaya tayo ng Lord. Then, we need to thank God. Amen? Next, pang-apat. Another thing that we need to thank God for because of what He can give. And what does God give? His victory. Again, Psalm chapter 16 yan, 16 to 22. To Him who led His people through the desert, who struck down great kings, and killed mighty kings, Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan, and gave their land as an inheritance to His servant Israel. Okay, so we know the story. After God delivered Israel from Egypt, the Lord led them into the wilderness. And after wilderness, the promised land. If we will think of it, it is very impossible that Israel can conquer the promised land because they are a small nation compared to other great kings and other nations like the Amorites at si Og, king of Bashan, na ang description are mighty kings. But then again, imagine this, God defeated all these kings. It is the Lord who fought for His people. It is the Lord's victory na ibinigay niya sa bansang Israel. Amen? Do you still remember yung isang instances nung time when King Jehoshaphat was king and then there were 3 nations who gathered together in 2 Chronicles? Diba? Nanalo ang bansang Israel doon without what? Without even raising a sword or a hand. Nanalo sila. What they did was simply what? They raised their voices. Kaya ang nilagay nga sa harapan, praise and worship. Kumanta na kumanta. Pero natalo. Again, without raising a sword, panalo sila. Do you also still remember a time when Samaria has been conquered by the Syrian? Di ba? What they did was there talagang nagkagutom-gutom sila doon, yari sila. Pero one day, the Lord delivered them. At mayroong ginamit ang Lord na 3 or 4 lepers. Just to say to the Israel na wala na yung mga walang kaaway. They left all their goodies. Kaya eto, kumain tayo. Do you still remember that that story?
So again, without lifting a sword, the Lord gave them victory. So therefore, it was the Lord who gives victory. That's what God can give. And you and I, definitely, ang Lord naman talaga ang ibibigay sa atin ng tagumpay eh. Amen? It was the Lord who gives us victory. Ang ginagawa lang natin, we just simply put our trust in the Lord. And because the Lord is the one who gives us victory, the only thing or the only recourse that we need to do is to what? To give thanks to Him. Last but not the least, okay, na kinakailangan na pasalamatan natin ng Diyos because His love endures forever is to the people whom God considers, the people who are under His compassion. Verse 23 to 26. To the one who remembered us in our low estate and freed us from our enemies and who gives food to every creature. Verse 1 and verse 26. The first verse and the last verse of Psalm chapter 136 is the same. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever. The reason why we still exist, the reason why we still have food, the reason why we can have victory from our enemies, the enemies that we are being referred to here is not the literal enemy na may kaaway ka. Okay? But definitely, yung demonyo, yung kalaban natin mga problema, ang Lord yung nagko-considered sa atin, kaya meron tayong katagumpayan na ganyan. The reason why we still eat, kita mo yung katabi mo, pataba ng pataba. Okay? Kahit, di ba? It's because, ano nga? The Lord considers us always. We are all under His compassion. And because of this, wala tayong ibang recourse talaga kung hindi pasalamatan daw ang Panginoon. So therefore, as I end this exhortation, what have we learned in the whole chapter ng Psalm 136? Who God is, that is, He is good, that's yung distinction niya. What God has done, His creation. What God can do, His redemption. What God can give, His victory. And whom God considers, you and I, the people under His compassion. In applying this sa ating buhay, maya-maya lamang in response to this truth about God and of His great love that endures forever, we have no other recourse but to give our thanks to God. Amen? For ... to whatever He has done for us. This is the exhortation from the Word of God. God bless us all. Praise God po sa message ni Pastor Benhar po. Church, let's stand and let's thank the Lord ulit sa buwan na ibinigay sa atin, sa proteksyon na araw-araw na binibigay sa atin ng Lord. Ang anumang panahon, anumang sitwasyon at sa bawat pagkakataon, dapat nating purihin ang Diyos. Ang biyaya niya, sapat, minsan umaapaw pa. Kaya let's praise the Lord. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa pangangin pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di matitigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong kailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan.
Wala na mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa, Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa palawit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo sa kanan, tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong kailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo sa kanan, tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong kailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wow, wow, wow. Araw-araw, araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Ano man maging panahon, ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wow, 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 wala kang katulad, Wala kang katulad, wala kang katulad, oh wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, oh wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, oh wala kang katulad. wala kang ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin.
katulad. Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. 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 Papuri, pagsamba sa'yo lamang, Panginoong Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, ikaw lamang. Papuri, papuri, pagsamba sa'yo lamang, Panginoong Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, ikaw lamang, Panginoong Jesus. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Praise God, praise God, praise God, church. Hello, good evening sa lahat. Dadako na naman tayo sa ating Thanksgiving. As the song said, anuman ang magiging panahon, anuman ang magiging sitwasyon, anuman ang magiging, ano ba yun? Panahon, pagkakataon at sitwasyon sa ating kalagayan ngayon. Pero still, papupurihin pa rin natin ang ating Panginoon. So, sige na, lapit na kung sino yung gustong magpapasalamat. Okay. Good evening po. Una ako kasi last prayer vigil pa to, hindi ko na pagpasalamat. Tapos yung Saturday na opening mic, hindi ko rin napasalamat. So, medyo mahaba to na nagkapatong-patong na ipapasalamat ko sa Diyos. Una sa lahat, last February, yung aming baby, si Sofia na 1-year-old, nagkasakit siya. So, nagkaroon siya ng ubo. Tapos, tumagal to ng mga, for una, maging 1 week. Tapos, naging 1 month. So, medyo nabahala na kami. Nagpa-check up kami, binigyan siya ng antibiotic. To cut it short, umabot ng 2 months yung kanyang ubo na tuloy-tuloy. So, imagine niyo sa maliit na bata, tas gabi-gabi siya umubo, talagang nahihirapan. So, talagang naawa kami, concerned din kami kasi nakakaawa talaga. Tapos, so, naka-4 na doktor kami actually kasi hindi mahanap, hindi nila maano kung ano yung problema, kung ano yung issue. Nagkaroon siya ng 2 x-ray. Ano pa ba? So, lahat na ma-imagine mo para sa bata, parang dami niya nang na-experience. So, talagang nakakaawa. So, naka-4 na doktor, 3 antibiotics. So, tapos, lately lang, itong mga nakarang araw, praise God, nawala na yung ubo niya. So, nagpapasalamat kami sa Lord. Pero andun yung mga concern, talagang in and out kami sa ospital, tapos minsan may high fever na mawawala. So, ang dami niyang tinitake na gamot, tapos may mga nebulizer, Ventolin, kung ano-ano. So,
Talagang matindi yung pinagdaanan. Hindi lang din yon, nagkasakit din sila, yung ang asawa ko. Tapos nagkasakit din ako. So last week or last 2 weeks, na-admit ako sa sa Mediclinic. So nagkaroon ako ng 40 na lagnat, which is mataas. So tapos nagchi-chills ako, nagshi-shiver ako. So sabi ko kay Lay, dali niya ako sa ER. So pagdating ko sa ER, as in medyo hindi na ako makalakad, tas yung paghinga ko medyo mabigat na, yung hirap na ako huminga. So pagdating ko doon, chinek nila ako, mababa yung BP ko, 86/53, parang ganun. Tapos yung oxygen ko mababa rin. So ang initial diagnosis nila sa akin, sepsis. So binigyan ako ng mga gamot, IV, kinuha ako ng dugo, kinuha ako ng swab, lahat na ng test ginawa nila sa akin, tapos ninebulize din ako. So masakit yung actually yung throat ko. Normally, pagka nagkakasakit ako, normally sore throat. Kaya wala na rin akong tonsils. Nagpan-tonsillectomy na ako 2012 dito rin sa UAE. So, sinabi ko, yun yung main issue. Pero nga dahil dun sa mga sa mga nakita nilang sa mga results, sabi nila hindi lang to throat. So, inadmit nila ako. Inadmit na ako pagdating ko doon sa room. Actually nasa HDU ako. Hindi ko alam kung may mga nasa medical field dito. Pero yung HDU, ito daw yung ICU, tapos HDU, ito daw yung sumunod doon. So medyo, nakalimutan ko yung term high dependency unit yun. So nandun ako naka-monitor ako, may mga nakasaksak sa akin na minomonitor yung heart rate ko, oxygen, pati BP ko, tapos lahat. So nandun ako. Tapos sabi ng doktor, hindi pa rin nila alam. So, binigyan nila ako ng antibiotic na 2 para ma-cover lahat ng bacteria. Kasi nga, wala silang findings pa. Negative lahat yung aking blood test, yung swab, yung sa ilong, sa COVID, sa influenza, lahat negative. So, hindi nila mahanap-hanap. So, yung mga ininom kong gamot is very general siya para sa ma-cover na lahat. So, to cut it short, actually, kasi ako alam ko yung katawan ko, so madaling araw, parang pareho pa rin yung pakiramdam ko na nanginginig pa rin ako yung aking fever is 39.5. So sabi ko, ba't hindi bumababa? Parang same lang na nandito ako at nasa bahay ako, parang hindi ako bumubuti. Tapos ang nipis pa ng mga kumot sa sa hospital. So talagang nilalamig ako. So, sabi ko sa doktor, mga 3 a.m. yun. Kasi wala sila, tsaka si Sofia nasa bahay sila kasi bawal yung bata doon. Namimiss ko rin yung mag-ina ko, syempre. So, sabi ko, Dok, pwede bang discharge na lang ako? So, same lang kasi yung nangyayari. Hindi nyo rin mahanap yung issue. Tapos, hindi nyo rin tinitreat yung throat ko, which is, sabi ko, yun yung main issue. So, nag-request ako ng parang, mayroon kasi ako ininom na betadine na gargle, na which is yun yung lagi kong nag-request ako nun. Ang binigay nila sa akin, iba. Tapos sinerch ko, pang gums. Hindi siya pang throat. So, na-upset ako. So, sabi ko, humingi ako ng gamot. So, ang ginawa ko, nag-order ako sa noon. In-order ko sa noon. Tapos yung doktor, kinuha yung gamot sa baba. Siya yung nag-pick up. So, parang nandun na ako sa sitwasyon na, sabi na sa akin nung una, sepsis, which is sa emergency. Tapos, hindi naman pala. Tapos, pagdating doon, hindi nila tinitreat yung throat ko. Tapos, binigyan ako ng ibang gamot. So, parang nawawala na ako ng confidence sa kanila. Although, kinausap ako ng doktor kasi mataas din yung creatinine ko. Tapos, may pinakita siya sa akin ng mga so, nagstay ako. To cut it short, kinabukasan, may iba na namang doktor. Gusto ko pa CT scan para daw to make sure na wala akong blood clot sa lungs. So, during the evening, sorry, bibilisan ko na, yung aking result ng aking BP, tumaas na, naging normal na, pati yung breathing ko, yung oxygen ko, lahat. So, feeling okay na ako. Yun lang sa throat ko. So, sabi ko, let's treat my throat. Ito lang yung kailangan kong i-treat. So, yung isi-CT scan nila ako, ang problema, meron akong high creatinine, so mga medical dito. So, pag mataas yung creatinine mo, pag nag-CT scan ka, mas-stress yung kidney mo. So sabi ko sa kanila, ba't nyo ako isi-CT scan kung okay naman yung breathing ko, lahat normal naman.
So yung isang doktor sabi niya, okay, naintindihan kita. Sabi ko, pauwi niyo na lang ako, discharge niyo ako, binigyan niyo ako ng oral medication na antibiotic, tapos paracetamol, tapos i-continue ko sa bahay. So, yun na. Tapos noon, mga 5 o'clock dumating si Lay na kinabukasan. Tapos, bumisita lang siya kasi sumaglit lang siya. Tapos, pauwi na siya. Sabi ng nurse, ay, di-discharge na po siya, wag na muna kayo umuwi. So, nung nalaman ko di-discharge ako, masaya ako, pero si Lay, hindi siya masaya kasi galit siya sa akin, ba't tigas ng ulo mo, ganyan-ganyan. So anyway, kinagabihan, nilagnat po ako, nag-39. So sabi nila, ikaw talaga matigas ulo mo. Pero alam ko sa pakiramdam ko na yun na yung huling lagnat ko. So uminom ako nung paracetamol na binigay nila sa akin. Midnight, pinawisan na ako yung talagang tagaktak na pawis na talagang nakakapajama ako. Nagubad talaga ako ng damit, nagpalit ako ng short. So to cut it short, since yung gabing yun hanggang umaga po, praise God, wala na po, hindi na po ako nilagnat. Tapos, tinapos ko lang yung antibiotic. Yung antibiotic na yun is for throat, which is yung sabi ko nga, inire-request ko. So, praise God. Tapos, papasalamat ko lang din kasi nga, may nurse doon na sabi sa amin, baka meron kayong mga ano sa bahay, which is molds na nakita namin. May mga molds kami doon sa bahay. So, sabi namin, baka ito to sa mga issue. So, ngayon, nag-contact ako sa aming management. Una, ayaw nila i-cover kasi nga daw, hindi daw covered yon. So, nag-email ako. Pag email ko, sabi ko kasi yung risk ng health namin, ganyan-ganyan. So, kanina lang, trinit nila yung molds, tapos pininturahan yung bahay na. So, praise God kasi covered lahat, wala kaming binayaran. Tapos, isa pang pagpapasalamat ko po is yung bahay namin na hinuhulugan sa Tanza for 5 years. Ito po yung last month na bayad namin. So, praise God po, nabayaran na namin yun. Isa pang pong ipapagpasalamat ko is yung nangyayari sa atin. 1 month na yung nangyayari. No? Maraming nawawalan ng trabaho, maraming na kakat yung salary. So, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi si Lay, kompleto yung kanyang sinasahod. Although 1 month na rin po silang work from home kasi yung kanyang company po is American company. So, lahat sila pinapatrabaho lang sa bahay. And sa amin naman po, sa business namin, nagpapasalamat kami. Praise God dahil napakarami rin po ng customer. Hindi ko alam, nagre-ready ba sila ng sasakyan nila para may mangyari. Ready sila. Pero praise God, ito pong buwan na to is talagang napakataas po na aming sales na sabi ko si Lord lang po ang nagbigay ng blessings na ito. So praise God po. Yun lang po. Sino pa dyan? Alam ko, marami dyan. Yan. Okay. Ako, wala. Gusto ko lang magpasalamat kay God dahil for 2 months na nagstay dito yung aking family, yung kapatid ko at saka yung anak ko, nakasama ko silang mag-church. Dahil yun yung isa sa mga pangarap ko na makasama ko yung anak ko habang nag-church ako. Kaya lagi ko sinasabi, pag hindi ka mag-church, hindi tayo pwedeng bibili ng sapatos. Kaya pag ano ko sa kanya, okay, sasama ako mag-church. Kahit maulan, sumasama pa rin siya mag-church sa akin. Kaya wala siyang choice. And then, thank you Lord, dahil sa pangyayaring ito, nakauwi sila ng Pilipinas na libre. Na-refund ko yung aking ticket dahil na-cancel yung flight nila at pinarepatriate ko sila. Kaya yun yung thank you Lord sa blessings na binigay niya sa akin. At saka, dahil din sa pangyayaring ito, weekly mayroon akong food delivery dahil yung company namin is American company din yung sinasabi ni bro. So may weekly akong food delivery at saka may weekly rin akong grocery na binibigay ng company. At saka ini-encourage kaming umuwi ng Pilipinas hanggat ganitong pangyayari. At baka, baka magtatagal ako sa Pilipinas for 5 months. At saka nagiging safe din yung travel ng family ko sa Pilipinas nung Saturday. To God be the glory. Praise God. And thank you, Lord, sa buhay din ng pamilya ni Brad Mike. Ang daming blessings niya, no? So, sino pa dyan? Magandang gabi po sa lahat. Sabi ni Kuya Hope, I'm Jong from choir. Anyway, ang dami pong dapat ipagpasalamat. Sabi nga kanina, even for the song at saka sinabi ni Pastor Ben, na kahit sa anong sitwasyon, whatever circumstances we have, dapat tayo magpasalamat. Alam po natin yung nangyayari. Ngayon nararamdaman po namin dahil sa nangyayaring gera.
For the past 2 years, 6 na project site po yung hawak ko. And isa-isa po sa mga project site nagtatanggalan ng tao. 2 beses yung first wave at saka second wave, nagtambaklas na po ng 1,000 na empleyado sa isang project site ko. Nag-off-fire sila ng mga cranes, ng buses, equipment, dahil walang pumapasok na materyales. Sarado yung Hormuz, so apektado kami. Yung workshop namin doon, mayroon 200 na welders na nakatambay. So, normal yung company hindi magpapasahod na nakatambay. So, no choice sila, kailangan either ilipat ng ibang project site na may materyales or long leave. So, thank you Lord dahil kahit ganito ang sitwasyon, may mga Pilipino na kasamahan ko doon. Yung isang ang Indiano umiiyak na ayaw niya magpalipat. Kasi parang napamahal na sa workshop ko. Iyak na parang iyak ng bata. Yung, sir, tulungan mo ako, ayaw ko malipat sa Ruiz. Baka pwede mo kausapin yung manager. Kinausap ko yung manager pero hindi talaga. Kailangan talagang bawasan. Even yung tao ko, yung mga mekaniko ko, kinausap ko ng manager na you have to remove some of your guys, some of your employees. Sabi ko, kung babasihan natin yung numbers ng machines, kasi po sa maintenance po ako ng equipment at saka vehicles ng construction, yung ratio po dapat 1:10. 10 machines is to 1 mechanic. Yung equipment at saka vehicles namin sa isang project site ko nasa mga 2,000. Yung mekaniko ko, 7. Yun po yung nagmi-maintain. So sabi ko, kung magbabaklas kayo, expect nyo na maraming breakdowns. Expect nyo na hindi nyo ma-perform ng tama yung construction, hindi nyo matatapos within the scheduled date. Dahil for sure, magbi-breakdown. Ngayon nga, nahihirapan ako, sabi ko, na magtatanggal pa tayo. So, binigyan ako ng favor na hindi magtanggal sa mga tao ko. So, natuwa naman yung mga tao ko. Pero yung isang project site ko, yun talaga puwersahan. So, sabi ko nga sa mga tao ko, it's okay. Hindi kayo uuwi. Dahil meron tayong main workshop. Matanggal mo kayo sa project site, ibabalik ko kayo sa workshop. Doon kayo magtatrabaho. And we will wait until maging kalma ang lahat. Babalik tayo sa site. So, thank you Lord, dahil parang pinapaalala sa akin. Siya lang. Magtiwala ka lang sa Kanya. Ano man ang sitwasyon mo. Thank you Lord dahil sumasahod pa rin kami. Although walang materyales, ngayon, sabi ko nga, medyo mahirap dahil lahat ng supplier namin naka-block kami for payment issue. And I already talked to the head office. Sabi sa akin, unahin natin bayaran yung mga suppliers or magsasahod kayo? Siyempre, wala kaming pakialam sa pyesa. Sahod, di ba? Sabi ko, sahod. It's okay, kahit breakdown yan, walang materyales. So yun po yung realidad na nangyayari ngayon. Kung sa Pilipinas, yung diesel umaabot na siguro ng 150, last February, yung diesel po, 2.52 per liter. Kahapon nagpa-diesel ako, 4.14. This coming April, I think it will be 4.6, yeah, something like that. So hindi lang po sila yung apektado. Tayo po yung source ng gasolina, pero pati dito po tumataas. Thank you Lord, may trabaho. Thank you Lord, maganda yung pangangatawan. At again, isa pa pong pinagpapasalamat ko for the past 3 weeks, hindi po ako makakanta kahit nakalinya ako as backup singer ng praise and worship. Di po ako makakanta dahil wala akong boses. Malat po talaga ako. Thank you Lord, I binalik. Dahil nga, this coming weekend ay kantata na po. So, yun po. Thank you Lord. Okay, break time muna tayo ngayon at i-prepare niyo na yung mga pasasalamat mo, ha? Tatawagin natin ang special number from the Chancel Choir.
Tahimik ka. Pasok kami? Pasok daw tayo. Move to doon natin. Pwede pa pong pumalakpak. Yung audio naman ayaw na. Turning the water to wine. He is giving the sight to the blind. Oh, come see the Savior. He is calling the wind and the waves. He is calling the dead from the grave. Oh, come see the Savior. The promise of heaven, the one waited for. Our hearts are rejoicing, our hope is restored. Oh, come see the Savior. He is reaching repentance of sin. He is making the sinners his friend. Oh, come see the Savior. He is teaching the kingdom of God. He is loving the unloving ones. Oh, come see the Savior. The promise of heaven, the one waited for. Our hearts are rejoicing, our hope is restored. Oh, come see the Savior. Jesus, Messiah, the light and the way, lighting our darkness and breaking our chains. Oh, come see the Savior. He is our rescue, He is the truth. Come to redeem us and make all things new. He is our rescue, He is the truth. Come to redeem us and make all things new. The promise of heaven, the one waited for. Our hearts are rejoicing, our hope is restored. Oh, come see the Savior. Jesus, Messiah, the light and the way, lighting our darkness and breaking our chains. Oh, come see the Savior. Oh, come see the Savior. Oh, come see the Savior. Salamat.
Salamat, Chancel Choir, sa magandang awitin. At muli po kayong iniimbitahan sa Friday, Saturday, Sunday sa ating Easter Cantata. Magdala po kayo ng mga kaibigan nyo. Yun po. Sino naman ang magpapasalamat? Ayan, sis Kay. Good evening po. I just want to give praise and thank you kay Lord. This March has been tough and long for me. I was in pain for 3 weeks, magmula nung first week ng March. Una po sa GP ako nagpunta, tapos 1 week akong nag-medication. In-x-ray po ako. Sa x-ray nakita po meron siyang DDD. This degenerative disc disease. So, nag-medication po ako pero 1 week walang improvement. So, bumalik po ako sa GP, inirefer niya ako sa ortho. Nung nag-ortho po ako, na pina-MRI, na-confirm nga po na yun, may inflammation yung lower back ko. So, pinainom niya ulit ako ng gamot, kagaya nung kay Brother Mike na puro gamot, apart from mayroon pa po akong maintenance meds para sa aking hypertension. So, parang araw-araw, 10 gamot ata yung iniinom ko. So, nung bumalik po ako para basahin yung result ng MRI, nakita nga na may bulge na inflammation na yung dalawang spine ko. Sabi nung ortho, kailangan na siyang mag-injection. Nakala ko naman simple injection lang. So sabi niya, punta ka ng Friday, which is nung Friday po, March 27. Sabi, i-admit daw. Sabi ko, bakit i-admit? Injection lang naman siya. Sabi niya, no, we have to do it in the OR kasi yung fluoroscopy, yung habang i-injectionan ka, merong live yung real-time na machine, tapos may nakaharap sa kanyang monitor kung saan i-inject yung gamot. Nung i-inject na yung gamot, nung una anesthesia, super sakit. Sabi ko, akala ko, kung alam ko lang may ganito kasakit, parang ayoko na. Tapos bago pa pala yun, may fear ako kasi di ba po may mga history yung ibang hospital dito na hindi tama yung diagnosis nila, ganyan-ganyan. Pero sabi ko kay Cindy, sabi ko, Cindy, pray mo ako ha. Tapos hindi ko na po naiano sa prayer hotline, sa BS na lang po namin. Sabi naman ni Cindy, ate, okay lang yan. Iba-iba naman ang ano. Tsaka alam ni Lord ang best para sa iyo. So yun po, nag-agree na ako. Nung in-inject yung anesthesia, masakit siya, sobra. Tapos habang yung technician po, kabayan, sabi nung ortho, Indian po siya, sabi niya, parang ginaguide niya, minamanipulate niya po yung kung saan dadalahin yung machine. Tapos sakto pa, yung term na ginagamit nila, shoot. So kung shoot, yung pala dun po i-inject. Tapos pag inject ng ganyan, akala ko ang daming ginaming injection sa akin kasi super sakit po at super dami. Yun pala, pag unang turok ng, may sinasabi pa siya, i-inject na ganyan, pag shoot, parang inaano pa niya kung saan talaga itatama. Dahil hindi naman po basta pwedeng i-inject. Kailangan dun sa spine na namamaga talaga. So hindi siya pwedeng direct. So yun po, akala ko napakaraming injection. Tapos yun pala, 2 lang na para dun sa 2 magang spine ko. Tapos yun po, ito po, lumbar support for 3 weeks. Kanina po, thank you Lord, yung follow-up check-up ko po, okay naman po, sabi lang ng doktor. Mag-ingat ako kasi yung 60% chances ng mga patient na nag-undergo, bumabalik. Dahil hindi po nag-iingat. So, bawal yung carrying, lifting, bending. Tapos, ang maganda po doon, hindi po ako umiyak nung nasa theater kami. Pero nung pagdating ko po sa recovery room, iyak po ako ng iyak. Tapos, sabi nung isang sister, nung OR na nurse, kamukha po siya ni yung sa The Forge, yung prayer warrior, si Miss Clara. Kamukha siya. Kaya sabi ko, ito siguro yung pinadala ni Lord para makalma ako. Kasi iyak ako nang iyak. Sabi niya sa akin, sister, don't worry, God will save you. Sabi ko, I know that, sister. I'm not crying for that. I'm crying because of the pain. Tsaka hindi ko kasi din ina-imagine, parang ang hirap din talaga pag mag-isa ka dito, kahit pa may mga, mga friends, may mga ka-VS sa church, iba pa rin yung talagang yung family mo. Although nag-offer naman po yung sister ko tsaka yung mga ibang taga-BS kung kailangan daw ng kasama. Kaya lang sabi po nung doktor, no need daw, simple lang daw yon. Ganun po pala yung simple sa kanila. But thank God po, ayan, okay na po ako, kailangan lang talaga mag-ingat. So binabalik ko po kay Lord lahat ng papuri. Amen. Mag-ingat po kayo, sis.
Okay, sino pa? Si Maring Glenda, meron pa sa salamat yan eh. Di ba? Ikaw sa susunod. Good evening po sa lahat. Salamat po sa Lord sa panibagong birthday na may nagkaloob niya sa akin. Actually, blessing po na. Mayang gabi po, yung handa magpuyat. Joke lang. So, salamat po sa Lord sa panibagong birthday at protection na kanyang pinagkakaloob sa akin. Alam po ng iba nating kasama yung nature po ng trabaho ko na similar po kay Pastor Al. And hindi ko rin po masyadong ma-elaborate specifically due to confidentiality. Ay talagang iniingatan po ako ng Lord. Napaka-faithful po ng Lord. It's several times po na naka-encounter na ako ng mga near-death experience na kung saan ay very active po yung kaaway. And talagang iningatan po ako ng Lord. Andun po yung presence si God na sobrang faithful niya. Sobrang faithful niya, iniingatan niya ako, hindi niya ako pinababayaan. At napakabuti po niya. At dahil din po doon sa mga nagpipray din po sa akin sa trabaho ko, sa nature po ng work ko, na madalas po exposed, ay hindi po ako pinababayaan ng Panginoon. Nilulukuban niya po ako talaga ng guidance, protection from harm and from any form of attacks. Napakabuti po ng Lord. Kaya salamat po sa Lord. Ganyan din po sa sa provision ng work na patuloy niya rin po akong ginagamit sa work as a blessing sa pagte-testify din po sa Lord sa mga kasamahan ko at ginagamit din po ako ng Panginoon. Salamat po sa Kanya. At ganyan din po sa nagpapasalamat ko rin ho sa Panginoon yung healing and family relationship namin ng mga kapatid ko. Usually nagkaroon din po kami ng mga issues. Hindi po naiwasan and si Lord po yung nag-ayos noon. And salamat po at to God be all the glory, honor and praise. Praise God. Thank you, Brad. Si Ate Ruth daw. Magandang gabi po sa inyo lahat. Uupo lang sana talaga ako doon kasi nandun naman si Ate Pet. Meron akong kachika-chika. Pero tumawag po si Hana sa akin. Sabi, Mami, this coming Saturday ang intindi ko na ako yung unang iuwi. Hindi ako nakakahon. Nakakatawa na ako. By the grace of God, yung parang kahit paano yung super sakit na naramdaman ko. Pero may time na talagang umiiyak pa rin ako, lalo pag nag-iisa ako. Linis ako ng linis ng bahay. Malinis na yung bahay namin. Nililinis ko pa ng nililinis. Gusto kong maging busy na hindi ko maisip yung anak ko. Pero paanong hindi ko maisip? Doon ako natutulog sa bed niya. Sabi ko, hindi ako makatulog. Hana, ikaw nakakatulog ka? Hindi rin. Pero hindi ka naman natutulog sa bed ni Allen. Kaya ang ginawa ko, kagabi, umakyat ako doon sa deck, doon sa ibabaw ng bed ni na Hana. Nakatulog ako, yun lang pala ang nagpakahirap ako. Kasi siyempre, gusto kong maalala yung anak ko kahit na wala na siya. Although, nandito pa yung body niya, mahirap para sa isang ina yung dati, kaya ako lagi natingin sa kasi nandun lagi yung anak ko, parang may relief. At the same time, pinapahirapan ko ba yung sarili ko, pero mas gusto kong tumingin doon sa AB. Parang nakikita ko yung anak ko. Miss ko si Ale. Kasi makananay yun konting kibot pa, bebe. Ma, kamutan mo ko ng likod. Ma, may ipapagawa siya. Ma, yung pantalon ko, pakiplansya po. Pag mag-iuutos ka, may po ka, namimiss ko yung anak ko. Sabi ko sa Panginoon, bigyan ko ng
ng yung matuto akong tingnan yung positive na aspect ng buhay namin. 'Pag nakikita ko si Pastor Albert, kanina iniiwasan ko na nga makipag-usap sa kanya, kasi parang mararamdaman ko yung bigat bilang tatay, lalo yun mas mabait yun sa akin, eh. Si Allen, sa dalawa ni Hana, talagang si Allen yung pinaka-close talaga sa puso ko kasi masakitin talaga siya, tawag doon, pinanganak ko siya na ang payat niya, na si Allen ay sakitin, kaya parang yung attention ko hanggang lumaki na kay Allen. Mabuti na lang si Hana, strong, wala siyang pakialam. Kasi mahal niya yung kapatid niya, eh. Pero dahil nga wala na yung anak ko, sabi ko sa Panginoon, bigyan mo ako ng lakas para matanggap ng buong buo na kinuha mo na sa akin ng bunso ko. Pinapanalangin ko na pag inuwi si Allen sa Pilipinas, ay maramdaman ko na hindi siya nawala, kundi sumama lang siya sa Panginoon. Panalangin po niyo yung pamilya namin. Kasi yung mga kapatid ko, na tsaka yung mga pamangkin ko, lahat sila, mga lalaki yun mga machuhin. Pero nakita ko yung pagmamahal nila kay Allen. Lahat sila umiyak. Tahimik kasi yung anak kong yun. Hindi siya masyadong palasalita, pero tahimik siyang mag-show ng kanyang affection. Purihin ang Panginoon dahil binigay sa akin. Kahit 28 years lang na nabuhay ang anak ko, marami din siyang palang na-touch na buhay. Na naawala ko kay Krisha kasi yung girlfriend ni Allen. Sabi niya, "Tita, pasensya ka na, hindi ako makadalaw sa inyo kasi parang pag makikita ko na naman yung bahay ninyo, mas lalo akong nasasaktan." Pero nung isang gabi, pagkagaling dito, inano siya ni Hana, hinikit siya papunta doon sa bahay namin. "May ibibigay ako sa iyo na gamot para makatulog ka." So tatlo kaming nagagamot, pero hindi umepekto sa akin yung gamot. Si Krisha, nakatulog daw siya. So parang naano naman ako, thankful ako kay Lord na siya kasi yung nagbantay ng ilang linggo, umabsent talaga siya. Sabi ko sa Panginoon, si Krisha, pupunta ka ng Laguna, bibisitahin mo kami, kahit wala na si Allen. Ikaw yung kapalit ni Allen. Sabi ko, kahit na ma-inlove ka, in the near future, kung ma-inlove ka, matatanggap ko kasi mahal ka namin, naging part ka ng pamilya namin, kaya pumili ka lang ng Kristiyano. Actually, si Allen na nagdala kay Krisha dito po. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na bago siya nawala, nakapagdala siya ng kaluluwa sa Panginoon. Panalangin po ninyo yung pag-alis ko Saturday. Kanina lang po sinabi, kaya ako nakapunta dito. Saturday po daw ako i-repatriate, walang bayad. Thank you, Lord. Tapos, si Allen, susunod. Pagkatapos ko po, susunod siya. So, kailangan ko sigurong mauna dahil ako mag-aano ng bahay namin. Hindi namang marunong si Pastor. Iayos ko yung bahay namin kasi iniintay na siya sa Pilipinas ng kanyang mga kapatid ko, ng mga sa side ni Albert at saka ng taga-church din po. Purihin po ang Panginoon in spite of what happened to our life as a family na hanggang ngayon ay nag-grieve kami, pero there is joy in our heart na ang anak ko ay kasama na ng Panginoon. Hindi na siya makakaramdam ng sakit. Salamat po. Salamat, Ate Ruth. Isa na lang po. At Regina. To God be the glory, hindi ko mapalampas. Lagi ako una dito sa testimony. Pero the Lord is good. Naalala ko, ika-10th year ko po ng cancer at salamat sa Panginoon. Bagamat may nangyayaring fireworks, nakarating yung anak ko. Thank you, Lord. I call it fireworks. Every time may mga fireworks, kinakanta ko is Merry Christmas, Feliz Navidad. Kailangan ka talaga i-divert mo. You really have to be joyful, hindi madali. But
The Lord is in control and talaga ito na yung time. The signs are all here. So lalo dapat magmahalan tayo, evangelize, share the gospel. At saka talagang ano man ang dinadaanan, sabi nga pagdaanan lang. Kasi you may never know. Live as if this is the last day of your life because you may never know. Kaya talagang kung ano man yung natitira pang buhay nyo, time, talent, treasure na binigay ng Panginoon, gamitin nyo. Salamat ng Diyos. At saka yung safety ni Pastor Sunny kasi nung nagkaroon ng fireworks, magkasunod yun yung isa, nung araw na yung Palestino yung kinuha ni Lord, the following day is Pakistano, letter P din. Sa ko, Lord, wag naman yung sumunod, wag naman Pilipino. No? Kasi yung dinadaanan ni Pastor, dun po yung nangyayari. But thank be to God. Thank you, may church tayo. Thank you, we have kapatiran. Thank you talagang church is the best gift na binigay ng Panginoon sa atin. So let's keep on loving one another. Give thanks in everything. Ano man ang daanan, pasalamatan, daanan lang. At talagang ang church ang magpapakita sa mundo na may Jesus, may Diyos, at talagang tayo lang yung nakakangiti, tayo pa yung may joy, may peace. Ano man ang mangyari, sabi ano man pagkakataon, purihin ang Panginoon. Salamat. To God be the glory. Salamat, Ate Gina. Ay, meron pa. Sige po. Habol po ako. Okay, one month na po akong walang duty. Sabi ko tinawagan ko yung HR, sabi ko, may sweldo ba kami? Sabi ko, kung wala akong sweldo, mag-resign na ako. Sabi niya, meron. Ikaw pa, stockholder ka ng kumpanya. Joke lang. So, meron namang natanggap ko yung sweldo nung isang araw. So, buo po yun. Kanina, sabi ng asawa ko, parang ayaw ko na magtrabaho. Sabi ko, di uwi na tayo kung ayaw mo. At least naman doon sa Shalom, may ministry yung mga bata. Ikaw naman kako sa mga bata. Di malapit lang naman tayo kako doon sa Shalom. Doon kami nakatira sa Santo Tomas. So malapit lang, mga 15 hours lang. So malapit lang. 15 minutes lang. 15 minutes lang. So malapit lang, 15 minutes. So napakalapit. Sabi ko naman, ako naman kako uwi ng Bicol. Doon ako magmi-ministry. Who knows? Baka magkaroon tayo ng FCC Bicol, di ba? So masarap kako na mag-ministry doon. So sa aking 1 month na walang duty, naggamit ko yung pag-biking. At napakasarap talaga kasi meron akong nasisharean, yung kasama ko sa pag-biking, nasharean ko. So praise God, at least nung Saturday, may grupo. In-invite ako ni Brother Francis at ako yung nagbigay ng exhortation. Sabi ko, ang sarap. Sabi ko, at maraming mga kababayan natin na marami pang masisharean. So praise God, sabi ko sa asawa ko, sige, magbalot-balot tayo itong taon na to, baka last na natin ito. So baka uwi na tayo. So mag-mission tayo sa Pilipinas na. So pag-pray niyo po na baka doon sa Bicol, yung mga taga Bicol dito. So may mga kamag-anak ko doon sa isla. So yung pinaprospect ko doon sa isla. So almost mga kamag-anak ko doon aking tatargetin na makakilala sa Panginoon. So marami po mga isda ron, mga fresh. So kung mag-ministry po tayo doon, kakainin po natin mga seafoods, mga laman dagat. So purihin ang Panginoon. Okay, praise God. Maraming salamat, Kuya. Saan si Stitchy? Ayan. At saka tinatawagan din namin ang Jesus Disciples BS for their special number. Praise God for everything. His mercy endures forever and His love endures forever. May I call on the ushers, please? In 2 Corinthians 9:7, NIV version,
It says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let us bring praise to the Lord by bringing our tithes and offering. Hello. Hi, good evening po. We are Jesus Disciples, #Trinity. Kami po ang product ng Trinity BS at ito po ang aming members. By God's grace po, we have 12 to 14 active members na may bago po kaming nag-CGM na 4 members and regularly po, meron po kaming 4 to 6 na visitors na regular din po na nag-a-attend. So praise God po. Thank you, Lord. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in Him. We'll rejoice and be glad in Him. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the joy that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in Him. We'll rejoice and be glad in Him. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in Him. We'll rejoice and be glad in Him. Thank you, Lord. Praise God. May I call on the ushers, please, again? And let's all stand for the doxology.
and from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Oh God, we just want to praise and thank you for your faithfulness, for your goodness. Maraming po salamat, O Lord Jesus, sa mga kaloob na ito, Panginoon. Gamitin namin ito, O Lord Jesus, for the furtherance of your kingdom. Maraming po salamat for your provision, O Lord Jesus, sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming mga kapatid, O Lord, sa mga negosyo at kanilang mga trabaho. Patuloy silang pagpalain, Panginoon. At itong mga kaloob na ito, Panginoon, O Lord Jesus, maging magandang steward po kami, O Lord Jesus, para magamit ito sa dapat gamitin para sa iyong kalulahatian. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, maraming salamat po sa lahat na nag-share ng kanilang mga testimony ngayong gabi. At patuloy nating papurihan ng ating Panginoon. Katay na sapat na at higit pa. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa pangangin. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Pagsama ko'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi makukulang sa pala. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umamang sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kung kailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala nang mahihinig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa, araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kaganahan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, oh wala kang katulad. 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 Ano man maging panahon,
man maging panahon. Ano man maging panahon. Ano man pagkakataon. Ano man maging sitwasyon. Ika'y pupurihin. Ano man maging panahon. Ano man pagkakataon. Ano man maging sitwasyon. Ika'y pupurihin. Ano man maging sitwasyon. Ano man maging panahon. Ano man pagkakataon. Ano man maging sitwasyon. Ika'y Praise. Tayo po yung manatili na nakatayo. Let us close in prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na dinako mo kami dito. Maraming salamat po sa lahat ng naibigay namin para sa iyo, Lord God. Salamat sa lahat ng patotoo, lahat ng pasasalamat na iyong naihayag sa iyo, Lord God, na ibalik sa iyo pagkat tunay, O Lord God, lahat ng pasasalamat ay nararapat na ibalik sa iyo, Panginoon. Salamat sa mensahe na ginamit mo, O Lord God, ang mga pastor sa Benhar, O Lord God, na kung saan, Panginoon, truly, we are victorious because of you, Lord God. Ikaw ang may dala ng lahat ng ito, Panginoon. Truly, Lord Father God, lahat ng ito ay para sa iyo. Lahat ng ito ay galing sa iyo. Kaya nararapat lang po namin ibalik ito sa inyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga anak na nandito. Patuloy mo ingatan, O Lord God. Patuloy mo palakasin, O Panginoon. True, Lord Father God, ikaw ang lahat, Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, ating pong ilahad ang ating mga kamay. At Panginoong Yesus, kayo lang po, Lord God, sa pagtataas sa aking kamay, Lord God, padaluhin mo ang pagpapala na nagmumula sa iyo. May the love of God surround you with His faithful love. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you, and the fellowship of the Holy Spirit guide you and strengthen you. Amen. Amen.